kasama na natin si Kamuning. Mag-anniversary talaga, hindi ko talaga nakakalimutan kahit sino pa yan. Magkano ang unang mong sinahod sa YouTube? Ang sahod ko sa YouTube noon, namin baka na kami, dansangan na kami hanggang ngayon. Sana. So, minsan lang talaga nangyayari yung ganun na bibigyan ka, bibilhan ka ng lupa. Ay, oo. Totoong buhay talaga, kahit saan ka magpunta, bawal talaga pag-awayan ng pera. Magkano yung total na utang mo kay Kuya Jeff? Pinablatter ka kasi Yung may sa utang. Oh, may time ba na sa tingin mo na iniiwasan ka ni Kuya Jeff? Tapos dumating sa point na naglayas ako, saan ka pupunta? Doon. So, doon na kami naghiwalay. Kulang na lang na is, kasal na lang dapat. Kaya nga, hanapin ko muna yung sarili ko. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak again in another vlog. So for today's vlog, our guest for today, walang iba kundi si Kamuning! Hi! Sa mga naghihintay or sa mga nag-e-expect, ito na po, kasama ko na po si Kamuning sa ating Kapakpak Talks. Yes. Nakikita Parang si Si Abi Abunda. Nakikita mo ba yung mga mga interview ko na sa iba? Oo, yung iba. Tapos, meron din nag-comment dun sa premiere mo na, uy, si Kamuning naman, interview mo, nabasa text. mo? Oo, sa beses. So, yan, kasama na natin si Kamuning. So, ready ka na ba? Yes. Pinapangako mo ba, para tayo pinapangako mo ba na lahat ng sasabihin mo ay pawang katotohanan lamang? Oo, pero yung iba siguro, hindi siguro mga Kamuning. Mga kapakpak. Kapag ayaw mo naman sagutin, okay lang naman sabihin mo, no comment. Okay lang naman na hindi naman kami namimilit dito. Yes. Alright, are you ready? Yes! Alright, sa mga hindi nakakilala, malay mo, may mga bagong viewers tayo. Para tayo mga kitikiti. Nandito nga pala kami sa kwarto ni Kamuning. Excuse me, ako inubo pa din. So yan, baka may mga bago tayong viewers na hindi nakakilala sa'yo. Pwede ka ba magpakilala? Ay, ako nga pala si Michelle Ignacio, kung tawagin ay Kamuning Official. Ayan, lagi kasama ni Kuya Japper din sa vlog. Yes. So, pwede ko ba matanong, bakit Kamuning? Yung tatay ko kasi yung, alam mo yung mata ng tatay? Oo. Meron siyang pagka-brown na parang mata ng pusa. Tapos, si tatay kasi siya tinatawag ng pusa. Kaya binagsagan ako ng Kamuning. Pero si Kuya Japper din ang nag-isip ng pangalan na yun para sa akin. Kaya Kamuning. Yes. So, at ngayon, talagang may pangalan na talaga sa YouTube. Pag Yeah. sinabi mong Kamuning, Lalabas na talaga siya. Yes, lalabas na talaga yung mukha niya. So, ayan. So, kamusta ka naman ngayon? And anong pinagkakabalahan mo bukod sa pag-vlog? Ako, school. Focus ako sa school kasi yung course na din na kinuha ko, as in demand kasi siya, sobrang hirap din niya sa ngayon na kinuha ko. Kasi dati kasi ang course ko talaga is yung course ko dati, HE, yung event management na ano nga ba to? Ang event management. Yung mga luto-luto, ganun. So, ngayon, ang course mo na ay? IT, kaya naninibago ako sa course ko. Oh, mahirap kasi! Ano talaga yun? So, bakit IT ang kinuha mo? Wala, gusto ko lang din mas gusto kong meron pa akong mas malaman na konti. Na hindi ko pa nalalaman. Maganda yan, in demand. In demand. Tsaka hindi ka na rin mahihirapan pag dumating yung panahon na pag-graduate ka na ng college. Kasi 4 years kasi siya. Pag nakapagtapos ka na kasi doon, magiging maganda na yung trabaho mo. Depende din. Depende pa din. Depende pa rin. Depende pa din. Pero sigurado naman talaga may makukuha kang trabaho. Oo. Pag graduate. Oo. So yan, anong year mo na? Ako, first year college lang. Ako ngayon. Kasi, start ko pa lang din nung by July 28 ba? Start ng pasok ko sa IT sa STI College Balayan. So, doon din ako nagdo-dorm, mga Kamuning. Mga kapakpak. So, nagdo-dorm ka pala sa Balayan. Oo. Ayaw mo na uwian? Pag mag-uwian kasi ako dito, parang sa sarili ko, parang hindi ako makakapag-focus kasi dito maingay.
Di ba? Ganun So, talaga. yung dapat ipapahinga mo, ibabiyahe mo pa. Oo. Pero 1 hour lang naman ang biyahe from Balay. Pero okay din naman yun, nagdo-dorm siya para makapag-focus din siya sa Oo. pag-aaral. Pag gusto niya ng tahimik. So, Oo, yan. kasi tahimik talaga ako dun as in wala akong kausap. Yung dorm mo, malapit lang naman sa school. Oo, malapit lang. Ito, Konting lakad lang. konting lakad lang, sa tapat lang. Oo. So, ayan. So, start ng question natin is, kailan ka nagsimula mag-vlog? Ako, September 7, 2020. Tama. Tanda yung Pandemic days. yun. Pandemic yun kasi anniversary ko yun. Nagse-celebrate ako ng Gada 7 ng September. Anniversary. Ng YouTube sa akin. Nag-umpisa ko. Anniversary kaya tandang-tanda niya. Pag anniversary talaga, hindi ko talaga nakakalimutan kahit sino pa yan. So, lahat ng anniversary tanda. Parang may lugot. Sige, dadaan tayo. Huwag ka magmadali. Tatanungin kita tungkol dyan. So, ayun, tandaan niyo yung mismong date kung kailan siya nagsimula. September 7, 2020, pandemic. Pandemic yun. So, ayan, tandaan mo pa ba yung una mong, kung kailan ka unang sumahod sa YouTube? Ang una kong sahod sa YouTube ay parang by January yun. Kasi, 3 months kasi yun eh. 3 months bago siya dumati yung yung pin yun. Pero 3 days lang din ako na-monetize. Gawa nga, nag-handle sa akin si Kuya Japper ng mga vlog ko. Si Kuya Japper din nag-edit ng mga vlog ko. Kaya mabilis din ako na-monetize. Yun. So, yeah, sinong naging inspirasyon mo? Si Kuya Japper, wala na iba. Alam naman yun ang karamihan. Oo. So, nabanggit mo na si Kuya Jap pa dati yung nag-edit mo ng mga vlog. Oo, si Kuya Japper din kasi yung nagtuturo din sa akin kung paano mag-edit ng vlog. So, sa ngayon, hindi pa ako parang tinatamad ako mag-edit kasi ang dami-dami mong gano'n, di ba? Dami iniisip. Ang daming iniisip, simula from the start. So, ayun, dati pala si Kuya Jap ang mga nag-edit ng Oo, vlog niya. si Kuya Japper talaga. So, pwede ko ba itanong kung magkano ang unang mong sinahod sa YouTube? Ang sahod ko sa YouTube noon ay 500,030. Wow. Ito na ba yung masasabi mo na pinakamalaki mong sinahod sa YouTube? Oo, ito na yun, yung 530,000. So, kalahating milyon. Mahigit kalahating milyon yung sinahod ko. So, sa kalahating milyon na yun, meron naman ako na pundar. So, ito yun. Tapos, yung iba naman na pera na sa pasahod ko, pinabayad sa utang, tapos tinubos ko yung bahay na hindi ko alam din nakasangla. So, awa na talaga ng Diyos na naging vlogger ako, and thank you kay Kuya Japper kasi hinikayat niya ako maging vlogger, isang YouTuber ba, content creator. So, kung hindi si Kuya Japper, hindi ako magiging vlogger, tapos hindi ko matutubos yung bahay namin, baka na kami, lansangan na kami hanggang ngayon. Sana. So, sabi mo, nakasangla itong bahay na to? Yung, hindi pa daw ganito. Oo. Yung dati pa, nung panahon ng pandemic, ayan, panahon ng pandemic. Yung itsura pa dati ng bahay, oo. ayun pa yung nakasangla. Oo. Tapos, tinubos mo bago mo siya ipagawa. Oo. Tapos, buti na lang kay Kuya Japper, pinahiram ako sa iba-iba kasi, wala magpapera pa sana ng ganong kalaking pera, hindi ka pagkakatiwalaan. Nanghiram ka? Si Kuya Japper mismo ang kay nagsigil. Kuya Jeff ka nanghiram. Si Kuya Japper mismo. Si Kuya Jeff ka nagpahiram? Sorry, bangag ka. Si Kuya Japper kasi mismo ang nagsabi sa akin na papahiramin niya ako ng pera pampaniwala ng magpagawa ng bahay. So, pumayag naman ako kasi kumikita naman ako eh. Pero itong bahay namin, as in, sinabihan din ako ni Kuya Japper na wag ako tatanggap ng sponsor dahil alam ko naman doon na sa sarili ko na matatapos ko daw tong bahay, magpagawa. Pero, nung nakita po na mali yung hagdan namin, so, ang naging po ngayon ni si Tita Ren, ang nagpagawa po, pinabaklas din po ni Tita Ren yung sa may hagdan. Bakit Kasi para siyang alam yung tipo na maliit lang yung niya. Steps. Step. By step mali. Kaya yon. Tapos yung tiles hanggang sa pinagpatuloy na ni Tita.
Kaya thank you kay Tita Ren. Na hanggang ngayon, solid na Oo, sumusuporta. hanggang ngayon. Kasi ilang taon na, no? Oo, Solid, simula hindi ka pandemic. iniwan. Simula pandemic So, hanggang ngayon. 5 years nakasuporta sa'yo si Oo. Tita Ren. Ren, tama, Tita Ren. Oo. Shout out Tita Ren. Love you. Grabe, no? Ano yun, tawag doon, hindi biro or hindi lahat nabibigyan ng ganung pagkakataon na binibigyan ka ng supporters na napaka-solid na hindi ka iniiwan talaga. Oo. So, napaka-swerte mo. Masasabi mo ba na tawag doon na sobrang swerte mo kay Tita Ren? Ayun, masasabi ko talaga kay Tita Ren na sa sarili ko din. At alam din ng mga tao na swerte ako dahil nakilala ko si Tita Ren, dahil kay Tita Ren lang din binibigyan din ako ng na hindi na bibigyan ng nanay ko. Syempre, like lupa, ganon. So, binigyan ka ng lupa ni Tita Oo, Ren? binigyan ako ni Tita Ren ng lupa. Isa sa Burias, isa sa Davao. Isa sa Mindanao. So, bali, dalawa lupa yun. So, binigyan ka ng pambili? Oo. Or lupa na mismo? Lupa na mismo. Wow, grabe. Binadala sa kanyang pera na yon, tapos ako mismo. Naka-vlog yun sa akin. Grabe. Naka-vlog sa akin yun. Hindi biro. At Oo. hindi siya ano matawag doon? Hindi siya, minsan lang talaga nangyayari yung ganun na bibilhan ka ng lupa. Ayun. Grabe. Grabe, swerte mo naman. Tita Ren, baka na. Hindi, joke lang. So, ayan, isusud ka dito. Baka dito. Ay, gigigil. Huwag kang lumayo sa akin, hindi ako nangangagat. So, ayan, nandun na tayo sa usapan na pera sa sahod. So, matanong ko lang, nag-aaway ba kayo ng pamilya mo about sa pera? Oo, gaway kami kasi alam mo yung tipo na pagdating ng talaga ng sahod na, guys, parang nag-iiba yung mundo ng nanay ko kapag pera yung pag pera na yung pinag-uusapan. Ako naman, hindi naman ako madamot sa pera. Ang gusto ko lang is yung wag pag-awayan yung pera kasi sa totoong buhay talaga, kahit saan ka magpunta, bawal talaga pag-awayan ng pera. Lalong lalayo sa iyo ang blessing. Kaya yun, pinagsasabihan ko din naman yan ng nanay. Kaya lang talaga is, siya pa rin na tama, syempre magulang. Wala tayong magagawa kasi magulang na. Ayan. So, ayan nga, nabanggit mo na lang din naman. Oh, ayan, sabi mo nga, nag-aaway kayo about sa pera. Tsaka, kapag dadating yung sahod. Oo, pag darating talaga ng sahod. So, ito, nabanggit mo na lang din naman na pinautang ka ni Kuya Jeff. So, pwede ko bang maitanong kung magkano yung total na utang mo kay Kuya Jeff? Ang utang ko kay Kuya Japper is, una ay 700,000 cash. Pero umabot na siya ng 1.5 million plus na siguro din. Plus ganon. Basta ganon ng halaga. Kasi yung may mga utang ang nanay ko. Tapos, dami. Marami, guys. So, doon sila dumadaan kay Kuya Japper. Ay, syempre, nahiya din ako kay Kuya Japper. Tapos, si Kuya Japper din yung sumasalo noon. Kaya, sa akin na lang, sa akin na lang po, tawag nun? Sa akin na lang charge para, para monthly, mabayaran ko din si Kuya. So, awa naman ng Diyos. Pakunti na. Anong nararamdaman mo nun na yung utang ng pamilya mo, ng buong pamilya mo, ikaw ang nagbabayad? Deep inside, masakit din. Emotional. Hindi mo rin alam kasi pag pamilya kasi kailangan mo din tulungan, kaya lang is meron ka din pangangailangan sa buhay. Hindi kasi lahat ng gusto ay mabibigay. Minsan ka kung wala, kailangan mo ding paramdam sa kanila na paramdam mo din sa kanila na wala ka. Kasi pag nakikita kasi na meron ka, hihingian ka ng hihingian. Ayun. So, dumating ba yung time na sinabi mo naman sa nanay mo na, bakit ako kailangan magbayad? Oo, one time. Ano sabi mo sa kanya? Oo, one time. So, ayun yung one time na hindi ko dapat yon na masabi. So, pinagsisihan mo na nasabi? Oo, nasabi ko pati, dinamay ko din yung aking dinamay ko na din yung aking kuya. Sobra. Dinamay ko din yung kuya dahil sa sobrang galit ko. Siyempre, anak lang ako. Tapos may mga kapatid ako na mas matanda sa akin. So, lahat yun ay handle ko lahat. Anong nasabi ng nanay mo nung sinabi mo yun? Siya pa rin yung tama. Siya pa rin yung tama. Kahit gusto mong, kahit
na kahit yung sabihin mo yung totoo, wala ka pa ring magawa. Ayan. Kaya mas maganda lang na, ano na lang ako, manahimik na lang ako kaysa mag-away kami na nanay. Kasi pag nag-away kami na nanay, hindi kayo matapos-tapos sa nanay ko, guys. Hindi kayo matapos-tapos sa nanay pag nag-away kami. Ayaw magpatalo. Ay, magpatalo. So, naisip mo ba na ano, dumating ba yung time na naisip mo na lumayas ka na lang, takasan na yung mga responsibility? Ilang beses na. Ilang beses na din akong gusto ding, ilang beses na din akong gustong ganon, yun. Parang gusto ko na lang tumalon sa pader. Sa pader, ano ka, multo? Tatago sa pader. Mas gusto ko na lang tumalon sa sa building. Kaso, hindi ka naman sa langit mapupunta pag nagpakamatay ka din eh. Ayun, sa impyerno ka din mapupunta pag nagpakamatay ka. Kaya naisip ko na lang na antahin ko na lang kung hanggang saan yung buhay ko. Hanggat kaya ko, nandito ako para sa pamilya ko. Hindi naman ako mawawala eh. Kasi, dito lang ako lagi sa kanila. Pag may mga problema, takbo ate! I cannot! Ayun. So, grabe na. Parang ikaw ang tumatayong breadwinner dito sa pamilya. Oo. Ganun na nga ang nangyari. Kasi ikaw nagbabayad lahat ng utang ng pamilya mo. Kapag nangutang yung nanay mo, kung may mga utang din naman kayo sa ibang tao, di ba? Oo, hindi naman talaga na mawawala yung kasi lahat naman tayo kailangan ng pera. So, ayan, yung mga utang ng nanay mo sa ibang tao, kailangan ikaw pa din magbayad. Oo, ako pa din. Grabe yun. Buti naman hindi mo sinasabi na bakit ako magbabayad yan? Kayo naman ang nautang. Oo, isang beses din ako, meron din ako napaaway na meron akong muntik akong nahimatay. Isang beses muntik yon. Bago lang. Nung ang nanay ko ay nasa hospital nung pinapa-opera ko nanay. Yun. And thank you kay Tita Ren. Bakit muntik ka na mahimatay? Dahil, syempre yung nanay ko nasa hospital, nagayos kami ng papel ng Ate Bebe, nagayos kami para mababay lang mabayaran namin sa hospital sa operation na nanay ko. So, meron nagchat sa akin na punta daw ako dito sa gantong lugar na mag-uusap daw. Tapos hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. So, ako, pinablatter daw ako. Pinablatter daw ako, guys. So, pumunta ang mismo ako doon. Kaming dalawa ni Ate Bebeng, pumunta po kami doon. Ngayon, nung pagpunta ko po doon, sa isang lugar na yon, tinignan ko yung pangalan ko doon, wala naman. So, wala yung pangalan ko doon. Sa isip-isip ko, nanakot lang to. Siyempre, bakit ko naman uunahin yung ibang tao ko sa buhay na nanay ko? Siyempre, yung nanay ko nasa ospital. Bakit ko pipiliin yung ibang tao? Diba? Kaya, yun. Tapos, pag-uwi ko dito, talaga nagsalubong talaga kami dalawa. Buti na lang, meron sa akin, may nagtuturo sa akin, kung hindi nahimatay talaga ako doon. Medyo nagugulan na ako, linawin lang natin. So, pinablatter ka kasi yung may sa utang. May ang utang. Sinasabi, may utang ka sa kanya. Pero, ang totoo, sino may utang? Si nanay. Yung nanay mo. Oo. So, pinablatter ka nung taong yun kasi ikaw ang pinagbabayad sa sinasabi na ayaw mo magbayad. Oo, yun Which yun. is hindi mo alam. Na Hindi may ko utang alam pala yun. yung nanay mo. Hindi ko alam yan. Tapos pag nung kasali na ako sa challenge kailan ba ito? Magic Flex ata. Nung 2023. Ayun, 2023 na yun. So, doon din napunta yung sahod ko. Tapos nagkautang-utang pa kami. Dahil nga gusto ko nga mabuhay ang nanay ko. Kasi kapag mawalan ka ng magulang, mas mahirap. Dahil ayaw ko talaga silang mawala sa buhay namin. So, kahit ganun yung nangyayari sa pamilya mo? Oo. Ganun ako. Kasi, mas lalo ako mahihirapan pag wala sila. Mas lalo. Hindi mo ba naisip yung time na pag wala sila, wala nang mangutang, hindi mo na kailangan magbayad? Hindi naman. Mas gusto mo pa din, mas iba pa din yung may pamilya kahit na maraming utang, kahit na magkanda kuba-kuba ka sa pagbabayad, basta nandiyan lang sila at kompleto kayo. Oo. Ganun ako kasi, minsan na lang din ako kasi ako, yung tipong,
Yung sa camera, oo, okay lang ako. Pero deep inside, pag off-cam na, yan. Doon na, emotional na. Dito na lang ako sa bahay, umiyak gabi-gabi. Yan. So, hindi ko alam kung ano bang gagawin ko tuwing umaga. Ganon. Ayun. Grabe pala pinagdadaanan nito ni Kamuning na hindi natin alam, na hindi niya pinakita sa camera. So, ayan. So, nabanggit mo nga na ang laki ng utang mo kay Kuya Jeff na umabot ng 1.5 M, Oo. tama? So, pwede ko bang maitanong kung hanggang ngayon ba may utang ka pa din sa kanya? Meron, konti na lang, 100 plus na lang. Oh, grabe na. Nabayaran mo yung 1.5 Oo. 1.4 kasi may 100 plus pa eh. So, grabe. Nabayaran mo yung 1.4 sa pamamagitan lang ng pagbablog mo. Oo. Awa naman ng Diyos, sumasahod pa rin ako monthly. Kahit ko konti. At least nakakapagsulo ako kay Kuya Japper. At nakakabili din dito sa bahay ng kailangan, bayad sa kuryente. Iyan, sa school, mga baon-baon na mga kapatid ko. Nakapagbigay pa rin ako sa tatay. Ayun. Ganun lang. Matanong ko lang, nung wala pang pagbablog, nung wala pang vlogging, wala pang YouTube, ano ba yung itsura ng buhay niyo dati? Yung buhay namin dati is maayos at masaya kami dati. Dati kasi kompleto kami sa bahay, natutulog kami kahit maliit yung bahay namin. Ngayon, nung lumaki yung bahay namin, parang wala na natutulog dito. So, dito kasi sa kwarto nito, ako lang natutulog mag-isa dito. Kahit, ako lang talaga natutulog. So, parang malabas, mas nakasama pa yung YouTube. Hindi naman. Hindi naman. So, Kasi mas gusto ko sila lang matulog dun sa sa labas, sa dagat. Kasi nasanay na kasi sila. Ayun. So, dati, sinasabi mo masaya kayo, sama-sama kayo dito Oo, sa bahay masaya nyo, kahit maliit lang yung bahay nyo, kahit hindi ganun kaganda. Pero, nung lumaki yung bahay nyo, ikaw na lang mag-isa dito sa kwarto, tapos minsan, madalas dun sila natutulog sa kubo. Oo, dito sa baba, tapos dito. Simulan pinagawa ko tong bahay na to dito sa kabilang kwarto nito, wala natutulog dyan. Kasi parang meron daw dyan, nagpaparamdam daw dyan. Hindi ko alam, pero wala naman akong nararamdaman. Oo. Pero nung wala pang YouTube, masagana ba yung buhay nyo? Ay, oo. Masasabi mo ba na mapera kayo nun? Mapera si nanay kami noon, si tatay, kasi malaki yung kinikita nila sa paglalako. Vendors. Paglalako ng isda, lobster, malaki yung kinikita ng nanay tatay. So nakakapagpagawa din nanay tatay ko din ng bubong, ng bahay, kahit paunti-unti. Naging maluwan din yung buhay namin nung kalakasan talaga naglalako sila. So, sinabi mo na masagana yung buhay nyo, na Oo. mapera kayo nun. Pero, ngayon, madami kayong utang. Marami kayong utang sa ibang tao. Anong nangyari? Bakit ganun? Kung marami kayong pera, bakit ang dami nyo pa din utang? O yun nga, yun din ang gusto ko din tanongin din sa sarili ko, bakit? Dahil, pag may mga kailangan kasi dito sa bahay, pag wala kang hawak na pera, hindi mo agad mabibili, syempre uutang ka, di ba? Inuutang ka hanggat gusto mo. Hanggat gusto mo. Pero, wala na naman na. Kundi kay kuya. Ayan. So, ayan. May time ba na sa tingin mo na iniiwasan ka ni Kuya Jeff? Oo. Sa tingin mo, bakit kaya? Magulo kasi yung pamilya ko eh. Magulo kasi yung pamilya ko kahit hindi ko kasalanan. Nararamdaman ko na may sa akin si kuya. Na minsan kasi pinagsasabihan na ako ni kuya ni Kuya Japper. Takot kasi ako kay Kuya Japper, opo lang ako ng opo sa kuya. Ayun. So, hindi ka pinansin nun ni Kuya Jeff kasi parang naguguluhan siya, nagagalit siya sa pamilya mo kasi ang gulo-gulo. Oo. Nung time na yun, sa tingin mo, humina ba yung channel mo? Humina talaga yung channel ko nung time na Ay, nako. Sige, okay na. Para di malaman yung ibang... Humina kasi yung channel ko nung before ninjawa ko pa nung first vlog ko ay yung nasa first vlog ko dati is kasama ko pa yung ex ko dati na taga Cavite yun. So, bayaw yun ni Kuya Janmart nung kapatid ni Prosen. So, yun. So, naglayas ako noon kasi
gusto ko kasi kunin na nanay ko yung aking ano, yung aking ATM, cellphone, para hindi na ako makapag-vlog. So, anong nangyari, pinabalik ako ni Kuya dito, ni Kuya Japper. Sabi ni Kuya is, wala daw ano si nanay sa aking ATM dahil si Kuya Japper yung nagpagawa noon. Si Kuya Japper din ang, kung bakit ako nagkameron ng ATM, si Kuya Japper din. Bigay sa akin yun ni Kuya, tulong sa akin yun ni Kuya. Pati yung cellphone, bigay din yun sa akin ni Kuya, ni Parjiqueros yun. Sila ang nagbigay nun para magka-cellphone ako para makapagsimula ako mag-vlogs. So, yun. Tapos dumating sa point na naglayas ako dahil nagawin nga kami ng nanay ko sa pera nga. Pumunta ako ng Cavite, lumayas ako doon. So, ang nanay mayroon pa siya, gamit-gamit yung kay Katuta. So, yun. Nagsalita si nanay doon na, ano daw, baka daw ako ay nag-asawa na daw. So, yun. Doon ako nasira. Doon ako, as in, hindi ko talaga yun makalimutan. Doon ako nasira kasi, kahit hindi ko pa naman kasi, kahit hindi ko pa gustong mag-asawa, syempre, in-enjoy ko pa din yung pagkadalaga ko. Syempre, ano ka ba mag-aasawa kung puro ka problema? Kaya, yun ang hirap. Kaya, yun. Pero, naging matatag naman ako nun. Kaso nga lang talaga is ayaw na ng nanay ko doon. Bakit kinuha ng nanay mo yung cellphone at ATM? Gustong kunin? Ano nga, kasi nga, akala kasi ng nanay ko na gumagastos ako doon. Hindi naman ako gumagastos doon. Sa ex ko. Kasi, nung pandemic kasi, dito yun, tago-tago pa na natin. Nag-live-in kami dati. Simula pandemic po noon. So, ang nangyari po, simula nung nagbablog na ako, 2021 ata din yun. So, narinig na nanay ko yung nag-away kami ng ex ko noon. No? So, minura ako ng ex ko. Tapos, narinig din na nanay. Doon na nagsimula ang nanay na umayaw na doon. Hindi rin kasi maging madali din yung kwento ng namin. Mabait naman yung lalaking yun. Pero nung kinukuha ng yung gusto ko ng nanay mo yung cellphone mo, nagbablog ka na noon. Oo, nag-vlog na ako. Pero hindi ba naisip ng nanay mo na bakit niya kukunin? Hindi mas lalo hindi ka makapag-vlog, mas lalo kayong Ang gusto nila is sila na lang yung mag-vlog. Okay. Ayan, gano'n. So, ngayon is okay na naman kayo nun, nung ex mo yun. Oo, okay na kami. As in, wala na kaming communication sa isa't isa. As in, wala na. So, nag-usap na lang kami ng personal na i-stop na lang namin kaysa magtago kami. Mahirap din yung magtatago kayo tapos ayaw na sa'yo. Diba? Ayun. So, ayan, napunta na tayo dun sa love life na topic. Are you ready? Yeah. So, sa pagkakaalam ko, naging boyfriend mo yung kapatid din na Kuya John Igor. Si Janjan. Si Janjan. Okay lang. Ay, gano'n kayo katagal nun? Kami, magti 3 years dapat kami ng August 19. Birthday niya at anniversary namin dalawa. Kailan ba kayo naghiwalay? April 24 birthday ni BBL. This year lang. Ito lang. Bago lang. Wala pa isang taon. Bago lang. Oo. Kaya din ako nag-aral din kasi nga kaysa naman na para mabalik. Oo, kasi ako nape-pressure kasi ako hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Syempre, mahal mo yung tao eh. Mahal mo. Tapos doon din ako nag-stay. Pag may problema ako sa kanya ako umiiyak. So ngayon na may problema ako, hindi na ako umiiyak dahil wala na yung mag-ano sa akin. Wala na mag-ano sa akin ba? Wala na Comfort. Oo, wala na mag-comfort sa akin. So, nilalabanan ko na lang din. Hanggang ngayon. So, kung okay lang, pwede mo naman sagutin, pwede din na sagutin mo. Kung okay lang matanong, bakit kayo naghiwalay? Bungangera kasi ako. Tsaka alam yung tipo na long distance relationship kayo, di ba? LDR. Tumatawag kasi ako as in hindi niya sinasagot, wala din siyang reply. Ilang araw. Tapos tumatawag ulit ako. Tapos nag-chat din ako dun sa mga nakakasama niya. So, sinasabi naman niya totoo. Kaya mas maganda yung may update ka, kahit saan ka pupunta, doon. So, doon na kami naghiwalay. Di naman ako silosa. Sabi, alam ko nag-aaral siya.
Kaya lang mas gusto ko yung yung may update. Kasi LDR kami. Paano kung may masama mangyari sa kanya? Like it, mabunggo, gano'n. Pero wag naman po sana. Siyempre, ako, malalahanin akong tao. Ayaw kung may mamasasaktan, lalo't na pag mahal ko. Siyempre is, mabait yung pamilya sa akin ni Janjan. Na hanggang ngayon, mabait pa rin sila sa akin. So, sino nakipag-realize sa inyong dalawa? Noong una, sinabihan ko siya, bakit ka ganyan? Tapos sabi niya, ayaw niya na. So, napapagod na daw siya sa ugali ko. So, yun. Pumayag na ako para wala na kaming Pero personal, wala kaming Wala pa kayong closure. wala pa kami closure sa personal. Sa na kami, messenger lang kami naghiwalay. So, lahat ng gamit ko na andun pa, Marias. Andun pa. Kasi naman parang may dahilan naman yung pagbubunga nga mo para sa'yo. Oo, bunga nga talaga ako kasi nung time kasi na wala pa kasi siyang klase din. Hindi pa siya nag-aral doon sa Davao. Nandun na kami. As in, gusto ko siya, sabi ko, mag-vlog tayo. Ayaw niya sumama sa vlog ko. Ayaw din niya mag-vlog sa channel niya. So, sabi ko, anong gagawin natin dito? Ang layo-layo natin sa pamilya natin. Saan tayo kukuha ng pagkain natin? So, ganyan. Buti na lang, nandiyan si Tita Jocelyn. So, siya yung nag-handle sa amin dati. Nung nandun ako sa Davao. Kaya, yun. Mabait pa rin ang Panginoon sa amin dalawa ni Janjan. So, nagsama kayo? Oo, nagsama kami ni Janjan. Kulang na lang na is kasal na lang dapat. Pero wala na. May plano kayo dapat magpakasal? May plano, pero matagal pa din. Matagal pa rin yun kasi nag-aaral pa kasi siya eh. Yan. So, wala na plano kasi hiwalay na din kami. So, if ever man na bumalik siya, tatanggapin mo ba? Oo, tatanggapin ko ulit si Janjan kasi mabait kasi si Janjan. Mabait si Janjan. Mabait si Janjan, mga kamanin, pati mga magulang niya, pati mga kuya niya, mabait. As in, wala ka talaga masasabi sa kanila. As in, sobrang bait. Hindi ko nga alam kung bakit nila binabash si Janjan, bakit ayaw nila kay Janjan, hindi ko alam kung bakit. Kasi baka siguro nakikita nila yung sinasabi mo nga ayaw niya mag-vlog, parang ayaw niya gumawa ng paraan para kayo kumita. Baka siguro doon sila nagmumula. Siguro nga, parang ganun. Pero kung magbabalikan kayo tapos ganun ulit siya, hindi kanya i-update ng ilang araw. Ganto na naman kami Hindi siguro. maghihiwalay ulit. Oo, ganon. Ganon siguro. Lalo na siguro kung nasa abroad ka parehas. Yeah. Ang hirap kasi, lalo't na, sabihin natin nagtatrabaho ka sa ibang lugar. Siyempre, kailangan may nag-aantay sa iyo na mahal mo di ba? May nag-aantay sa iyo, kailangan ng update kung anong ginagawa mo, kung nasaan ka. Ganon. Ganon akong tao. So, mahirap din siguro yun kung magbabalikan kayo tapos mauulit lang din yung mga nangyari. Siguro dapat ayusin nyo muna, pag-usapan nyo muna mabuti. Oo, kaya nga. Na, ito yung dahilan, kaya tayo naghiwalay, dapat hindi na ulit mangyari or iwasan natin hanggang maaari. Kaya nga, hanapin ko muna yung sarili ko. Nasaan na ba? Nasa school. Nasa school, naaral yung utak niya. So, ayun, matanong ko lang, may boyfriend ka ba ngayon? Wala. Wala akong jowa, pero marami nang niligaw sa akin, pero ayoko. Kasi gusto ko ng peace of mind. Pag may jowa ka kasi, ang sakit sa ulo. Ganda, nang liligaw. Ang dami kasi, ganto ganyan. Manliligaw sila, tapos ganto ganyan. So, kung maliligaw ka, ayoko kasi nag-aaral ako, ganyan. Gusto ko muna matapos yung pag-aaral ko. Kung mahal mo talaga ako, kung gusto mo talaga ako, maghintay ka ng 4 years kung ako talagang gusto mo. Pero kung hindi ka makapaghintay, ay bahala ka na. Ayan. So, ayan. So, wala pong jowa si Kapuni, focus lang siya sa kanyang pag-aaral for now. Pero malay mo, kapag may dumating, ayoko kasi sinabihan ko na kasi sila na hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready kasi baka sabihin ng mga people na bago lang kami naghiwalay ni Janjan. Meron na agad. Baka sabihin na naman, matawag na naman ako, easy to get. Kung saan daw may bagay na andun. Na gano'n. Sino nga mo nagsabi na, hindi ko lang mabagay kung sino nagsabi na sa akin. So, ayan. So, kung okay lang naman, na-vlog mo na din naman to.
na vlog mo to, tanda ko napanood yun eh. Kung okay lang tanongin na. Totoo ba talaga yung vlog mo na ano? Oo, oo. Yun.